Kakabalik lang ni Zion noong nakaraan versus Minnesota, biglang nasundan nyo ng 1-game suspension dahil sa violation ng team policy. So parang nabasa ka doon, laging late sa practice si Zion kahit pa nung nasa recovery pa lang siya. Ang nakakapagtaka lang dong, sa tagal din na bakante ni Zion, pinaglaro lang siya ng isa tapos sinuspinde. Nawalan pa ng isang player ang Pelicans dahil sa injury sa balikat, sa Herb Jones. Mababaling na naman ngayon sa Pelicans yung trade rumors at yung fire sale na sila yung mamimigay ng player sa deadline. Si Zion naman ngayon yung nasa rumors na papakawalan ng Pelicans since napilitan siyang isuspinde ng team. Base kasi sa standing, ang Pelicans ang makakakuha ng at least top 3 picks sa draft. Malaki pa ang chance nila makuha yung number 1 overall para makuha yung isa sa 3 top prospect ngayong 2025. Matagal na rin kasing may rumors na ayaw na talaga ni Zion sa Pelicans at gusto niyang magpa-trade. Kaso yung New Orleans ayaw siyang bitawan. Parang pag-ibig lang din yan, habang pinipilit sumasakit. Parang mali pa yung description ko dun na. Dati kasi nagawa pa ng New Orleans na nasa baba sila ng standing, tapos bago yung deadline nahabol pa nila hanggang play-ins at nakapag-playoffs pa nung 2022 season. Nagawa pa ng New Orleans na makapag-playoffs nun kahit pa walang Zion. Ang trade na ginawa nun ng New Orleans, nakuha nila si CJ McCollum. May natitira pa ang Pelicans na 43 games. Virtually malabo na nilang magawa ulit yun dahil 12 games behind sila sa number 10. Nakalinya na sila ngayon sa top 3 pick. Either si Cooper Flagg, Ace Bailey or Dylan Harper ang makuha nila. Yung number 4 hanggang number 10, mga bigating prospect din. Meron din silang pamalit na kay Zion kung sakaling hindi na rin siya magamit na maayos. Kahit si Guga Bidatse na dating hindi pinapansin ng media, nalagpasan na si Zion ngayon. Mas stable yung karir niya kumpara kay Zion. Willing din di umano makinig ang New Orleans sa offer kay Zion, kaso walang team ang interesado sa kanya dahil hindi nga alam kung makakalaro dahil sa injury. Dati yung Golden State ang nasa report, ngayon hindi na rin interesado. Kasabay kasi nung pagkakasuspindi kay Zion, kasunod din ang pagkakaroon ng rumor sa kanya. By January 15, madadagdagan ulit ng mga players ang pwedeng masama sa trade. Ito kasi yung mga nag-resign or pumirma ulit ng kontrata noong nakarang off-season. Kasama doon si Nick Claxton ng Nets, Miles Bridges, Aaron Wiggins at si Max Christie. So hindi pa pala safe si Max Christie na ma-trade ng Lakers before deadline. Magiging malaki kasi ang value niya. $7 million si Christie ngayong taon. Magagamit yun na pantapat sa kontrata ng player. Malabo nang i-trade ng Lakers si Austin Reeves. Si Christie yung pinakamalapit sa value ng trade at sa contract. Bigla din kasing nag-improve yung laro ng mga nakaraan mula nang sinama din siya sa starting unit. Defensive player pa at kayang umiscore. Kaya din pala walang masyadong gumagawa pa ng trade dahil marami pa ang nasa restriction. Katulad lang din ni Miles Bridges na projected bibitawan ng Hornets na ang team na potential kumuha sa kanya, Detroit. Nasa top 8 ng East ang Pistons at willing mag-upgrade lalo na wala si Jaden Ivey. Nasa 4 to 6 months ang recovery. Mukhang next year na siya babalik. Nawala din sa Pistons ang 17 points, 4 rebounds at 4 assists ni Ivy. Si Miles Bridges naman 17.7 rebounds at 3 assists. Dati bago talaga magkaroon ng issue si Bridges, yung Detroit ang gustong kumuha sa kanya. Ngayon naman, tinatarget siya sa trade.